Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang Makabansa 3. Ang ating paksa at pag-aaralan ngayong araw ay ang sagisag ng lalawigan ng Batangas sa ikalawang markahan ng Revised K-12 Curriculum. Narito ang ating layunin. Natutukoy ang mga natatanging katangian ng sariling bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na ipapahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. May tatlong bersyon ng sagisag ng lalawigan ng Batangas. Ang unang larawan ay ginamit noong 2006 at ito ay napalitan noong 2012 at muling napalitan noong 2024 hanggang sa kasalukuyan. Ang Batangas ay isa sa pinakamadalas puntahan ng pasyalan ng mga turista, lalo na panahon ng tag-init dahil sa ganda ng dagat at pinaglalangoyan. Ang mga sagisag na makikita sa Batangas ay ang Kabayo, Daungan at ang Bulkang Taal. Ating pag-usapan ang sagisag ng lalawigan ng Batangas noong 2006. Ito ay naglalaman ng barko, kabayo at mangga. Ang barko ay kumakatawan sa Batangas Port, ang pangunahing daungan ng Calabarzon. Kabayo, isa sa mga hayop na sagana sa lalawigan. At ang mangga, isa sa pangunahing produkto ng lalawigan ng Batangas. Dumako naman tayo sa sagisag ng lalawigan ng Batangas noong 2012. Ito ay naglalaman ng araw at 8 sinag. Ito ay sumisimbolo sa liwanag at pag-asa. Ang 8 sinag ng araw ay kumakatawan sa 8 lalawigan na unang naghimagsik laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. At ang balisong, isa sa pangunahing produkto ng lalawigan. At ang dalawang kabayo na nasa magkabilang gilid ng sil, simbolo ng katapangan at kasipagan ng mga mamamayan ng Batangas. Noong 1581, taon kung kailan itinatag ang lalawigan ng Batangas. Kasama din ang barko at alon ng tubig. Kumakatawan sa Batangas Port, ang pangunahing daungan ng Calabarzon. Nagpapahiwatig ng pagiging baybaying dagat ng lalawigan. Sumasalamin sa pangingisda at kalakalan sa dagat. Ang gulong at kidlat naman ay sumisimbolo sa industriya at teknolohiya sa Batangas. Ang Bulkang Taal naman, isa sa pinakilalang palatandaan ng lalawigan, kumakatawan sa likas na yaman at turismo. At ang sagisag ng lalawigan noong 2024. Ito ay ang araw at 8 sinag, Bulkang Taal, barko at alon ng tubig, kabayo, balisong, at ang taon ng 1581 at ang kapeng barako. Ang kapeng barako ay hindi lang inumin, kundi simbolo ng mga Batenggenyo pride. Nananatiling ito ang sagisag hanggang sa kasalukuyan. Ang sagisag na ito ay hindi lamang disenyo, kundi isang pagkakakilanlan ng lalawigan na pinagsama-samang simbolo ng kasaysayan, kabuhayan, kultura at pangarap ng mga Batanggenyo. Ano ang ibig sabihin ng simbolo? Tama, ang simbolo ay isang palatandaan, larawan, salita, o mga bagay na mas malalim ang kahulugan
kaysa sa literal nitong anyo. Ginagamit ito upang ipahayag ang idea, damdamin, kultura o paniniwala ng isang tao, grupo o lugar. Ano-ano ang mga simbolo at sagisag na kumakatawan sa lalawigan ng Batangas? Magaling! Ito ay ang araw at walong sinag, bulkang Taal, barko at alon ng tubig, kabayo, balisong, taong 1581 at ang kapeng barako. Sa iyong palagay, bakit inilagay ang mga sagisag na nabanggit sa logo ng lalawigan? Mahusay, dahil ang logo ay nagbubuklod sa isang lalawigan sa ilalim ng iisang sagisag na kumakatawan sa kanilang pinagmulan, kultura, pangunahing pinagkakakitaan at pangarap. Atin munang sagutin ang pagtataya na may panutong basahin at tukuyin ang letra ng wastong sagot. Una, kailan itinatag ang lalawigan ng Batangas? A. Taong 1521, B. 1581, C. 1681, or D. 1781. Pangalawa, ano ang kahulugan ng walong sinag ng araw sa sagisag ng Batangas? A. Walong bayan sa Batangas, B. Walong bundok sa lalawigan, C. Walong lalawigan na unang naghimagsik, D. Walong uri ng produkto. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangunahing produkto ng Batangas? A. Mangga, B. Kape, C. Balisong, or D. Marmol. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang simbolo ng turismo sa sagisag ng Batangas? A. Kabayo, B. Kidlat, C. Bulkang Taal, D. Gulong. Panglima, alin sa mga sumusunod ang simbolo ng katapangan at kasipagan ng mga Batanggenyo? A. Kabayo, B. Kidlat, C. Bulkang Taal, D. Gulong. Narito ang mga wastong sagot: 1. B, 2. C, 3. D, 4. C, 5. A. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Makabansa 3, ikalawang markahan ng Revised K-12 Curriculum na may paksang Sagisag ng Lalawigan ng Batangas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.